Magandang araw sa iyo. Naisip mo na ba hanggang saan ba talaga yung responsibilidad, yung pananagutan ng isang recruitment agency? Lalo na kung yung OFW na pinadala nila, namatay sa ibang bansa. Tapos parang misteryosa pa ang pangyayari. Oo nga eh. Aksidente lang ba? O gaya ng madalas sabihin, suicide? O baka naman, merong pang iba. Ano? Kaya nga, ating himayin ngayon itong isang mahalagang kaso, yung Beckman Service Exporter and Promotion Inc. vs. Spouses Simplicio and Mila Quaresma, GR numbers 1829789 and 184298999 ito na lumabas noong April 7, 2009. Tama ka. Kaso ito ni Jasmine Quaresma. Isa siyang Pilipinang nurse na nagtrabaho sa Saudi Arabia. Ang masaklap, natagpuan siyang walang buhay na sa dormitoryo niya. Oo, tapos? Yung mga unang report galing sa Saudi, ang sabi, parang posibleng nalason daw or suicide. Pero, nako, ibang-iba yung lumabas nung inimbestigahan na dito sa Pilipinas. Detalyado natin to. Sige. So, si Jasmine, na-deploy siya ng Beckman, ito yung agency, noong 1997. Tama ba? Oo, 1997. Tapos, mga June 1998, yun na nga, natagpo ang patay. At yung sinasabi mong report sa Saudi, ano yun? Police report? Medical report? Pareho. Police report at medical report doon ang nakalagay, likely cause of death was poisoning. Meron pa ngang kwento galing sa katrabaho na bumubula daw yung bibig tapos amoy lason. Medyo detalyado, specific yung detalye, ano? Oo nga. Pero ito na yung twist, di ba? Nung naiuwi yung labi niya, Ayun na nga, dito na pumasok yung pamilya. Pinakuha nila ng autopsy sa City Health Officer ng Kabanatuan. At doon lumabas. Grabe, maraming sugat, pasa, tapos may bali pa sa tadyang, pati sa masiselang bahagi ng katawan may sugat. Malinaw na signs of violence. so hindi tugma sa poisoning or suicide theory. Malayo. Tsaka, hindi lang yon. Nag-conduct din ng sariling pagsusuri yung NBI, yung National Bureau of Investigation. At sa toxicology test nila, negative. Walang nakitang lason. Nako. So dahil dito, nagsampa na ng kaso yung mga magulang ni Jasmine, yung mag-asawang Quaresma. Oo. Kinasuhan nila yung Beckman, yung agency, pati yung foreign employer, Rajab and Celsilaco. Tapos, may isa pang agency na involved, yung pumalit yata, White Falcon Services Inc. Hinabol nila yung death benefits at danyos. Okay. Kumusta naman ang takbo sa mga korte? Sa labor arbiter muna. Sa labor arbiter, na-dismiss yung kaso. Ang sabi, suicide daw talaga at hindi work-related. Ganun. Pero umapela sila, sigurado. Definitely. Umakyat sa NLRC, yung National Labor Relations Commission, at doon, binaliktad. Sabi nung NLRC, ito raw ay compensable work-connected criminal aggression. Work-connected, kahit sa dormitoryo nangyayari. Oo, kasi argument nila nangyari sa loob ng premises ng employer, which is yung dormitoryo nga. So, nag-award sila ng danyos. Tapos, umakyat pa sa Court of Appeals. Anong sabi ng CA? Kinatagan ng CA yung desisyon ng NLRC na compensable siya. Pero dito nagkaroon ng, pagbabago. Sa amended decision ng CA, binabaan nila yung danyos. Sobrang baba. Katumbas na lang nung remaining salary ni Jasmine sa kontrata niya. Mga US $4,600 lang. Ang liit naman nun kumpara sa nawalang buhay. Sobra. Kaya syempre, umabot na to sa Korte Suprema. Ano na yung mga naging main issue sa Supreme Court? Basically, ito. May karapatan ba yung mga magulang ni Jasmine sa death benefits at danyos? Yung pagkamatay ba niya, work-related ba talaga? Kahit nasa dorm at off-duty? Tapos, ano yung liability ng mga agency Beckman at White Falcon at nung foreign employer na Rajab? At syempre, alin yung medical report na paniniwalaan? Yung sa Saudi o yung dito sa Pinas? Crucial yung mga tanong na yan. Anong naging hatol ng Korte Suprema? Malinaw ang sabi ng Korte Suprema, hindi sila naniniwala sa suicide theory.
Mas mabigat daw yung autopsy reports dito sa Pilipinas, yung galing sa City Health Officer at sa NBI. Mas detalyado, mas scientific, at nagpapakita talaga ng karahasan. So, tinuring nilang murder. Ang term na ginamit nila, murderous aggression. Biktima daw si Jasmine. Hindi raw makatarungan isipin na magpapakamatay ang isang bata pang professional na, alam mo yon, nasa peak ng career at pagtupad ng pangarap. Makes sense. Paano yung pananagutan ng mga agency at employer? Kasi sabi ng CA, maliit lang daw, di ba? At kahit nangyari sa dormitoryo at hindi oras ng trabaho, pinanagot pa rin ng Korte Suprema yung Beckman, yung White Falcon, pati yung Rajab. At ang pananagutan nila ay solidary. Solidary liability. Ibig sabihin, kahit sino sa kanila pwedeng singilin ng buo. Tama. Pareho-pareho silang liable. Pwedeng habulin ng pamilya Quaresma yung buong amount sa kahit sino sa kanila. Hindi pwedeng magturuan. Wow, malaking bagay yun para sa pamilya. Ano yung naging legal basis ng korte para dyan? Ginamit nila yung Republic Act 8042, yung Migrant Workers Act. Malinaw daw doon na obligasyon ng recruitment agencies na protektahan yung kapakanan ng mga OFW. Hindi lang basta mag-recruit at magpadala. Dapat may continuing responsibility sila. At yung ginawa ng mga agency na pagpipilit sa suicide theory? Kulangan nila ng pakialam o tulong sa pamilya Quaresma habang nagluluksa yung mga ito, labag daw sa moralidad, mabuting kaugalian at public policy. Yan yung nasa Articles 19, 21 at 24 ng Civil Code natin. So hindi lang labor aspect, pati civil code pumasok na. Oo. Dahil nga doon sa tinawag ng korte na shabby and callous treatment sa pamilya, yun yung nag-justify ng mas mataas na danyos, inatasan silang lahat, Beckman, White Falcon, Rahab, pati mga officers nila na magbayad ng, 2.5 million for moral damages. 2.5 million! Oo. Tapos, another 2.5 million for exemplary damages, bilang parusa at para maging halimbawa sa iba, plus attorney's fees pa. Grabe! Ang layo dun sa $4,600 ng CA. Talagang binigyan ng ngipin yung batas para protektahan yung OFW. Oo, napakakalinaw ng mensahe ng Korte Suprema dito. Yung mga recruitment agency, hindi lang sila business na nagpapadala ng tao. Meron silang malalim na obligasyon sa kapakanan ng bawat OFW na dinadala nila abroad. Hindi pwedeng basta-basta. At hindi natatapos yung obligasyon nila pag alis ng eroplano. Dapat tuloy-tuloy. Exactly. Higit pa sa kontrata yung responsibilidad nila. Hindi pwedeng magwalang bahala, lalo na kung may senyales na ng peligro o, katulad nito, karahasan. Nakakalungkot yung nangyari kay Jasmine pero at least sa desisyon na ito nabigyan ng hustisya at nagkaroon ng mahalagang precedent, ano? Tunay. Kaya ito yung tanong na iiwan natin sa'yo na nakikinig. Sa tingin mo ba, sapat na ba yung mga batas at patakaran natin ngayon para masigurong tunay na nananagot ang mga agency? At nabibigyan ba talaga ng sapat na proteksyon yung ating mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa? Oo nga, magandang pag-isipan yan. Ano kaya ang saloobin mo dito? Pwede mong ibahagi sa comment section. At para ma-recap lang natin, ito yung mga key takeaways o doktrina mula sa kasong Beckman versus Quaresma. Una, yung solidary liability of recruitment agencies. Ibig sabihin, kasama laging nananagot ang local agency at ang foreign employer. Hindi pwedeng magturo. Pangalawa, yung duty of care under RA 8042. May tungkulin ang mga agency na alagaan at protektahan ng OFW, hindi lang sila i-deploy. Pangatlo, yung applicability ng Articles 19, 21, 24 ng Civil Code, yung mga actions na labag sa moralidad, mabuting asal o public policy pwedeng pagmula ng danyos perwisyo. At pang-apat, yung prinsipyo ng protection to labor. Pag may duda sa batas paggawa o kontrata, laging pabor dapat sa kaligtasan at kapakanan ng manggagawa ang interpretasyon. Ayan, sana marami kang natutunan sa ating talakayang na yon. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para sa mas marami pang ganitong malaliman ng pagsusuri. Tama, hanggang sa susunod na pagsisid natin sa mga usaping legal at panlipunan.